What's up mga kaulay? Ito pang mula inyong lingkod, Papa Tricks TV. Lagi nagsasabing bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit, nagrilitog lang po inyong lingkod. Walang pikunan. Tama! Hashtag! Ito tayo mga kaulay. Ating pag-usapan na itong naging presko ng ating mahal na Pangulo. Na kung saan mga kaulay, kanyang iminungkahi na isa publiko na po itong bicameral session. Bakit to? Para ho ito sa kaalaman ng taong bayan. Ito pong isa pong transparency. Kasi para ni kahit sentimo ng pera ng taong bayan, nalalaman at nakikita ng taong bayan kung saan-saan napupunta. At dito po sa Open Bicam na ito, ito po ang pagpapatunay at pagbibigay kaalaman sa taong bayan na ganito ang nangyayari sa Bicam, na at least nakikita ninyo sino-sino yung mga nag-aamen, nag-insert at kung ano-ano yung mga proyekto pinag-uusapan diyan, ano yung gustong bigyan ng kahalagahan na ano sa gobyerno, no, yung mga proyekto, no, kung ano yung dapat inuuna, ano yung kung saan mas nagtutuon ang gobyerno natin. At least syempre may kaalaman ang taong bayan. Okay, kaya pala laki ng budget ng ipinondo sa 2026 kasi inuna pala itong mga infrastructures. Ito palang edukasyon natin, ang laki ng budget. So itong abangan natin na mayroon palang mga ginagawa itong sa Bicam na kung saan may mga ini-insert, may mga ina-amyenda na priorities ng gobyerno. At least may transparency, di ba? Na kung saan po ito, kumaga isa na rin ho itong pagsasaiwas sa mga taong na-attempt na gumawa ng katiwalian. Kasi ito ang sabi pa po ng Pangulo tatanggalin niya yung dito, yung mga small committee. Wala na. So, wala nang small committee at dapat i-live stream ang bicameral session na to at after nun wala na. Final na yun. No? So, yun po ang kagandahan dito na napakaganda po ng pagkikait ng ating Pangulo para gawin ito para sa kaalaman at transparency sa taong bayan. So, atin pong panoorin at reaksyonan ng konti itong naging interview po ni PBBM, no? Press con. Ayan. Pakinggan po natin mga ka-alright. Regard to the 2026 budget, have you seen the approved House version of the 2026 budget? And having stated that you will veto any budget that is not aligned with your administration's priorities, do you find that version of the House acceptable? I think that I'm hoping and I'm fairly confident that that's not going to be necessary, simply because that we have been involved, I have been involved as you can imagine, I have been involved in detail on the preparation, especially in the House, of the budget. And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there, there are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines and all the plans derived from that, i.e. kung saan pupunta yung FMR, kung saan pupunta yung school building, kung saan pupunta, all of these are all part of the general plan. So I do not think, the last time that I saw the last version of the budget, wala naman ako nakita na kumihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa Bicam. Titignan natin at titiyakin natin na ganun pa rin ang sinusundan na proseso. So, ito na po, no? Dito na po at sasabihin na po ng ating mahal na Pangulo dito yung kanyang pag-uudyok ngayon na kung saan ito dapat ang gawin para sa kaalaman at transparency sa taong bayan. Panoorin po natin mga ka-alright. Dapat nasa ilalim lahat ng ating plano para sa national galing sa national government. And to further encourage transparency, I intend to live stream the Bicam. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa that they have a Bicam, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. So that's
That is what we have instituted, some new procedures. But you know, the BICAM is actually a public hearing. Pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee. So now it will be all out in the open. Thank you, Mr. President. Yun. Hindi po ba? So, alam niyo mga ka-alright, itong ginawa po ng ating Pangulo, para iwas to na po itong dapat na mangyari at nangyayari na hindi, yung mga nakaugalian, tanggalin na yan, yung mga nakaugalian na yan. Kasi ito ang dapat, yung kaalaman, knowledge ng taong bayan sa mga nangyayari dito sa mga pagpoproseso ng budget ng gobyerno para sa mga 2026 budget, no? At least wala nang agam-agam, di po ba? Kaya mga kababayan ko, comment below, comment po kayo dito sa video na to kung kayo po ba ay satisfied sa gustong mangyari ng ating Pangulo. Sang-ayon po ba kayo na open BICAM? Isa publiko po itong usapin dito sa budget, no, na kung saan makikita, malalaman ninyo kung sino-sino yung kumakamada sa pagsasaayos ng itong budget na to. Yung mga nadadagdag, yung mga nai-insert, yung mga nai-amenda, nalalaman ninyo kung sino-sino. Isa pong napakagandang pag-uudyok po ng ating Pangulo na maisa publiko na ang bicameral session na to. Kaya mga kababayan ko, please share this video at sana po suportahan po natin ang ating Pangulo. At kung kayo po ay sang-ayon at gusto nyo po yung ganyan na transparency at para malaman ng taong bayan kung saan-saan napupunta ang pera natin. Okay? Maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong likod, Papa Trix TV. Share nyo po itong live na to at or itong video na to. Maraming salamat po. God bless.